So yo, what's up sa inyo lahat mga katek, no? And welcome back sa ating munting channel. So for this video, meron tayong gagawin mga katek na isang LCD TV pa to, no? And gusto ko lang batiin muna yung mga nagpa-shoutout sa mga previous video natin, no? Kasi medyo natatagal na rin tayo na walang shoutout. So ito muna, shoutout muna kay Edwin Moto ng from Island Garden City of Samar. Shoutout sa iyo, Master, no? Shoutout din kay Gilbert Tag-ani. Yan, shoutout sa iyo, Master. At kay Makoy Tech PH, no? Kagrupo natin electronics technique. Sana supportahan natin. Shoutout sa iyo, bro. At kay Skill TV, si channel ni Master EdTech PH, no? Sana supportahan natin, no? Shoutout sa iyo, Master. At kay Jaime Gumisiere, no? Shoutout sa iyo, Master. And sa mga grupo natin, mga electronics technicians, sa lahat ng mga solid supporters natin, no? Shoutout sa inyo lahat, mga Master. At samahan nyo po at simulan natin to. Meron po tayong nakahang na dalawang wire. Ayan. Galing yan sa mainboard papuntang power supply natin. Kasi yung problema ng unit na to, under naman siya. Ang problema lang is mamamatay yung kanyang backlight. So ngayon, testing natin. Saksak. So, kita nyo naman, bumagkas agad yung kanyang backlight. Then, meron na po siyang picture. Ayan, meron po siyang picture. Then, hindi na po namamatay yung backlight niya. Ayan. So, magandang araw sa lahat mga paps, no? And welcome back again sa ating channel. So, for this video, mayroon tayong ginagawa dito, bali isang LG, LCD TV pa to. And 42 inches, bali yung model niya dun sa kanyang back cover, no? Bali yung problema ng unit na to is siya pagkasaksak meron naman siyang standby, tapos pinapower mo siya, nagkukulay blue naman, ibig sabihin nag-oscillate naman, tapos kumpleto naman yung kanyang supply ng ating power supply, lalong lalo na yung 20 volts, yung 12 volts, 5.2, pati yung inverter on off natin, yung para sa backlight, okay, normal din yan, pati yung PSO natin, okay yan. Pero ang problema, namamatay po yung kanyang fluorescent or yung ilaw ng kanyang backlight. So, nagka-idea ako na baka sa may power supply or sa may mainboard yung pinanggalingan ng problema. So, para ma-sure natin yung problema, ay pino-force on po natin yung ating power supply na hindi na kailangan nung mainboard para mag-proliferated yung ating backlight at saka yung ating power supply mismo dito sa may secondary side. So, ang ginawa natin, ito po yung ginawa nating force on, no? Kapag itong power on, PS on, power on, galing yan, yung supply nito is galing doon sa may mainboard natin. Ito yung magbibigay ng supply dito sa kanyang opto para magbibigay ng feedback na para paanda rin o pa oscillate na natin yung kanyang primary para makalabas yung supply sa may secondary. So, ginawa natin, meron naman siyang standby kasi pagkasaksak mo nito nung walang mainboard, standby lang yung supply, yung 5.2. So ginawa natin, jumper tayo. Yan, jumper tayo ng 5.2 papuntang PSO natin. So nung ma-jumper natin yan, lumabas po yung 20 volts, 12 volts. And ang problema lang is hindi po nakalabas yung inverter natin on and off yung para sa backlight. So ginawa ko, series po ako ng 15 key. 15 key ba yan? Yun nga, 15 key. So, nag-series ako ng 15 key para mapalabas natin yung 2.5 volts para sa kanyang inverter on and off or para sa kanyang backlight, para ilaw yung backlight. So, yun nga, sinaksak natin kanina. Pero nakahang po yung linya ng ating, nakahang po yung, natin, yung socket na papuntang mainboard. So, nakahang yan. Para lang malaman natin na andito ba sa may mainboard, sa may power supply natin yung problema. So nung ginawa natin to, sinaksak natin, is umilaw naman diretso yung ilaw ng ating fluorescent para sa kanyang backlight. So ibig sabihin yan, may posibilidad na sa may mainboard yung problema, may posibilidad na merong problema dito sa may power supply. So chinek kasi natin lahat ng supply nito. Kapag hindi natin pino-force on or yung ginagamit nating pang on is yung kanyang mainboard, okay naman yung supply ng ating on and off
para sa inverter, 3.9 volts. Pero bumibigay lang kanyang ilaw ng ating fluorescent, bumabagsak siya. So inakala ko na yung problema is yung ating driver ito. Kaya disable ko itong protect nito sa may pin number 15. Nag-jumper po tayo ng 10 key dyan papuntang ground. So hindi po na-resolve yung problema, ganun pa rin siya. So yung nakita kong solusyon, pina-force on natin, no? Kung pina-force on natin, hindi po babagsak yung ilaw ng ating fluorescent. So ang gagawin natin ngayon ito, tatanggalin natin yung force on ito and ihahang natin yung power dim. Yung power dim niya, ihahang natin to, titingnan natin kung dire-diretso na ba yung ilaw ng ating fluorescent. So tatanggalin ko muna itong itong force on, tapos hang natin yung linya ng power dim or P-dim na galing sa my mainboard dyan. And testing natin kung hindi na mababagsak yung ilaw ng ating fluorescent. Ayan. So ayan, continue po tayo. No? Ayan, balik na po natin yung power supply natin nito. Nakahang na po yung P-dim natin. Tinanggal na po natin yung ating force on. Ito na siya. Ayan, tinanggal na po natin yan. Then nakahang yung P-dim natin na galing sa my mainboard. So ito na po siya, saksak natin. No? Tingnan natin kung didiretso na ba yung kanyang ilaw ng backlight. Hindi, ang kanyang fluorescent, hindi na ba siya babagsak. Yan, naka-standby siya. Standby, yun, bumukas naman yung kanyang fluorescent. Tingnan natin kung mag-hold ba, hindi naman siya bibitaw. Yun. So hindi na po siya bumitaw. Dumiretso na po yung kanyang ilaw. Ayan, o. Dumiretso na po yung kanyang ilaw. Tingnan natin kung may picture display dito. Ayan. Meron na siya, ayun, o. Meron na yung no signal. Ayan. Merong no signal. So ibig sabihin, nag-display na po yung unit natin. And lagay natin sa may stand yung unit natin para maklaro at makita natin na maayos at magte-test tayo, no? So ito, continue po tayo, no? And lagay natin sa stand yung ating unit. Saksak natin. Saksak. Standby. Automatic on na kasi to. Ayun, umukas yung kanyang fluorescent sa may screen. Sa may mirror pala natin. Ayun, meron tayo nakitang no signal. So pinutin natin yung menu niya. Ayun, no? So smooth po yung screen natin, walang problema. Ayun, no? Ayan. So obserbahan lang natin kung anong epekto nito kung tinanggal natin yung P-dim. Kasi ito ito yung adjust siguro ng ilaw ng ating fluorescent. Pero kapag nakakabit siya, bibitaw kasi yung ilaw ng ating fluorescent so yung nakita natin problema. So hayaan natin tong ganitong sitwasyon, then obserbahan natin kung wala bang magiging problema. Kasi hanap tayo ng pamalit ng ating mainboard saka power supply. Meron tayong spare nito pero andun sa may tambakan natin, sa may budiga natin, hahanapin pa natin yon. So ngayon muna, ito lang muna yung gagawin natin at baka overrise. Pwede na siya. Bali, nagawa na pala to dati. Yun, meron ng back converter dito sa may nakikinabit. Pero sa tingin ko hindi ako yung gumawa nito. Kasi wala na akong matatandaan, no? Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps namin. Maraming salamat na pala sa mga natsagang nanood, no? Make it with us always sa this service Ryan Cruzetech. See you in our next video. Peace out.